Sa iba pang mabibilis na balita, 19.2 million pesos na halaga ng high-grade marijuana natagpo ang palutang-lutang sa West Philippine Sea. Mag-asawang nahulog sa gumuhong Bukidnon, Davao Road, patuloy pa ring pinaghahanap. At hinihinalang Chinese rocket debris na recover sa Palawan. 16 kilos ng high-grade marijuana ang nakitang palutang-lutang ng Philippine Navy Western Naval Command malapit sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Nakalagay ito sa itim na duffel bag na naglalaman ng 32 itim at transparent na plastic bags na nagkakahalaga ng 19.2 million pesos. Agad itong tinurn over sa Philippine Drug Enforcement Agency. Samantala, na-recover din ng Naval Western Command ang hinihinalang Chinese rocket debris sa karagatan ng Bataraza, Palawan. Nakuha na palutang-lutang ang metallic debris ang parte ng nasabing rocket debris. Dinala ito sa Puerto Princesa, Palawan para sa tamang dokumentasyon. Sa bayan ng Quezon sa Bukidnon, hindi bababa sa 400 responders at security personnel ang patuloy pa ring hinahanap ang mag-asawang nawawala matapos mahulog sa gumuhong Bukidnon, Davao City Road. Sa ikalawang araw ng search and rescue sa may overview, Sitio Kipolot, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon, ipinatupad ang mas organisado at mas pinalawak na operasyon katuwang ang mga tauhan mula sa PDRRMO, DRRMO ng iba't ibang bayan, kapulisan, militar at bumbero. Katulong nila sa search operations ang ilang K9 units at scanner para mahanap ang dalawa na nawawala noong pang-Sabado ng gabi, October 18. Naroon din ang technical group mula sa Central, Regional at District Offices ng DPWH. Magsasagawa ang DPWH ng detour sa gilid ng gumuhong kalsada sa loob ng 2 linggo. Bukod sa everyday carry kit, meron ding upgraded version nito na maaaring iwan sa bahay at dalhin sa iyong pinagtatrabahuan. Narito ang ikalawang bahagi ng mabilis na balita ni Ralph Lopez. Exclusive! Ang Emergency Balde, upgraded version ng EDC o Everyday Carry Kit. Ilagay mo lang ito sa inyong bahay. Pwede ring sa kotse o di kaya sa ilalim ng mesa sa inyong mga pinagtatrabahuan. Sakaling tumama ang sakuna, handa ka. May pang-alalay na gamit na makakatulong sa inyong kaligtasan. Baldeng may takip ang napili ni Louie Domingo para hindi madumihan o mabasa ang mga gamit. Pwede ring pansalok ng tubig. Una sa listahan ng emergency balde, ang damit. Inside this, unahin ko na yung mga nilabas ko kanina, is a brightly colored shirt. Okay, t-shirt siya. Pwede kasing pang-signal, no? Signaling device, attract attention, pamalit mo rin ito. Kailangan din natin ng disposable underwear. Okay? Hindi natin masabi or ma-emphasize talaga sa lahat kung gaano ka-importante ang hygiene sa evacuation center, sama-sama na tayo doon. So kung anong sakit pa nadala nila and all, very important. So start tayo with our own hygiene, talagang change if needed. Pero may mga times, sabi na, wala akong ibang nadala, lumikas na ako nung nagmadali na ako. So at least, sa balde natin, emergency na underwear. May pambabae at panlalaki niya. Maglagay din ng mga pagkaing delata. Maganda kung in oil para... If you pop this open, siyempre may crack na dyan, no? Lalabas yung konting oil. Kumuha tayo ng konting cloth, saksak mo dyan, sindihan mo. Kung matatandaan natin, dapat may gasa sa EDC para pwede ring pansala ng tubig. Ngayon naman, pang-purify o panglinis ng tubig. Isulat lang ang formula na papatay natin yung hindi mo nakita or viruses, bacteria. Gagamit po tayo ng 10% povidone iodine. Ano yung povidone iodine? Yan po yung generic name ng nilalagay natin sa sugat para po ma-disinfect. Okay? Tapos sabi, Louie, binasa ko to eh. Sabi Louie, for external use only. So hindi pwedeng inumin. Okay. Stay within the formula. At ang ginawa ko po dito, siyempre, sinulat ko na yung formula sa gilid ng povidone iodine mo. 1/430, 1 liter, yan po ang formula, 4 drops, and let it stay for 30 minutes. Magagamit mo rin para makaipon ng tubig ang payong. Habang umuulan, lahat ng ulan in the area nung payong natin, lahat po yan. So, bibilis kang makakaipon ng tubig. Importante ring may spare phone at power bank para sa komunikasyon. Magbaon din ng mga pera na madaling masuklian sakaling kailanganin. At mga plastics para ang balde nyo, portable palikuran na rin. It will not happen to me syndrome ang tawag dyan. Okay, for earthquake po, wala pa po hanggang ngayon na nakaka-predict eksakto
kung saan at kailan ang isang lindol. Therefore, kung sabihin natin, ay, okay lang ako, kasi yung bahay namin malayo dun sa fault line, hindi po ibig sabihin nun, safe ka. Okay? Maramdaman ko, naalala natin yung nangyari po sa Baguio, diba? Medyo malayo-layo, close to 100 kilometers away yung Baguio galing sa epicenter, which is in Cabanatuan. Ganun po ang naging devastation sa Baguio. Okay? So, be prepared, not paranoid. Tandaan lamang na maging handa dahil ang sakuna hindi mo malalaman kung kailan tatama. Huwag nang gayahin ng iba na kibit balikat at nagsasawalang bahala. Abangan bukas ang part 3 ng aking report tungkol sa kung ano ang mga dapat gawin sa oras mismo ng paglindol. Ralph Lopez, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube. At makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan na rin po kami sa Spotify. Ako si Michelle Giliang. 65 days na lang, Pasko na!